Pinakita ba yung ICC warrant sa Pangulo, kay Pangulo Duterte? Pinakita ba ninyo sa kanya? Nung inaresto siya, di ba, obligado kayo magpakita ng warrant? Yes, ma'am. Anong pinakita nyo? Right at the tube, ma'am, the Yusik Nikiti, together with PG Fadulyon, together with me, gave them the electronic copy through retired General Munti Agudo, ma'am, because that's their condition. They don't recognize the diffusion order. They really want to have a copy of the warrant. That's why soft copy was given to them on the tube. And a hard copy was printed and later on received by Attorney Delgra in the 250th wing, sir. 250th wing, ma'am. May pagkakataon ba si former president na basahin to? Kasi ang pagkaintindi, hindi. Tingnan natin muna yung video kasi mas maliwanag doon. Habang mas bubuo pa naman po. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin na ng pulis kayo, oy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly legal. I-download dyan ako. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis. So ang sabi po ninyo, hindi naman kailangan yung warrant eh, kaya hindi ninyo pinakita. Tama po ba yun? Ma'am, that is a very, very different interview in the aftermath. But I'm talking of... Anong pinag-uusapan sa interview? And I'm talking about we have already veered on the general rules on the warrantless, on the service of the warrants. Because during the time, and up to this time, there are still a lot of people saying that I'm wrong in there, that you cannot arrest a person with a warrant that you know of. You know, as a person has a warrant. Pag-download ng mga YouTube. Yet, Inaniw, you cannot serve it without the physical warrant. So, Hindi ko kami edit-edit. all the lawyers know here Diba ang sabi? that right there. Kailangan ng warrant as soon as practicable. At hinihingi talaga ni former president. Di ba hinihingi niya? Hinihingi ng abogado niya, asan yung warrant? Tama, di ba hinihingi Yes, ma'am. nila? Anong pinakita nyo? We gave them the electronic copy of the warrant and it was given to them by Yusek Nikiti together with PG Fadulyon. It was received by Yung General warrant, Munti anong klase yung Agudo. itsura ng warrant? ICC, Interpol, It's an ICC warrant, ma'am. ICC Yes, warrant. ma'am. That was directed to the Interpol. That was the attachment of the diffusion order. Pero ayon sa ating batas, di ba? Napakaliwanag naman na yung court o judge, kinakailangan Pilipino. Hindi naman sakop noon yung Interpol, yung ICC. Bakit naging warrant rin sa Pilipinas yun? I will defer the answering to that question to the DOJ, ma'am, because I was with the DOJ during the time, and it was the DOJ. Hindi, nandun si Prosecutor Fadulyon eh. Ikaw naman Yes, bumasa ng Miranda rights, hindi man lang yung prosecutor. Tinikoberan mo na yung papel ng DOJ, kaya sumagot ka ngayon. Ma'am, we're talking Ay, situation in the tube. hindi, sinabi mo kasi, ang liwaliwanag, sinabi mo, hindi naman kailangan ng warrant eh. It's a different matter, ma'am. Altogether different matter. Bakit? Ilang warrant ba yan? One warrant, but different. That question on the interview is a different situation, ma'am. So, kailan mo pinakita yung warrant? Yung sinasabi mo electronic copy? The first time, ma'am, it is not At kanino? me. It was not me who showed the warrant. It was Yusek Nikiti together with PG Fadulyon, together with me there in the tube of the plane. The former president is still there inside the plane. It was given to retired General Monte Agudo, who is with the party. And because during the time, E.S. Mijaldea and the wife and Attorney Delgra had already went back inside the plane and told us, hindi kami lalabas kung wala kayong maipakitang warrant. Kaya nga, so, when was the accused finally shown the warrant of arrest? Di ba dapat as soon as practicable ang sinasabi?
Kailan mo pinakita mismo kay former president? I believe, ma'am, the electronic copy is already acceptable now in the rules of court. Yun na nga, pero pinakita mo ba kay Presidente Duterte? It was not me who they invited inside the plane. It was the PCTC through General Alcantara, whom they invited inside the plane, showing to them and explaining to them the warrant. Ganun ba? Napaliwanag ba ninyo, Executive Director Alcantara? Kasi parang ang bilis-bilis lang naman ninyo dun sa aeroplano. Ang nakita naming final warrant, 15 pages po. Ganun lang kabilis na Tama nabasa po yung agad? 15 pages po, pero i-present po namin kay President Duterte na nasa Nabasa niya lahat, 15 pages? Ang bilis-bilis lang lumabas eh. Oh, hindi po niya nabasa yan. Hindi niya nabasa. Oo, hindi niya. So, bakit? Doon po namin present sa kanya sa... Kaya nga, pero ba't hindi niyo pinagbigyan na basahin? Yung- Kasi karapatan talaga ng akusado at ng arestado yan, di ba? At that point in time, ang may kopya po ng warrant ay si General Alex Monteagudo. Nagpapapiring po sa telepono niya. Matagal pong mabuo dahil Siyempre, nasa airport. Oo, kaya Tapos nasa loob kaya ng nga po. aeroplano. Kaya nga So, po sa madaling sabi, kaya nga po nag-print kami ng hard copy. So pagdating po sa 250, doon na ibinigay sa kanila yung warrant. Madam Chair, just on the warrant. yes, Senator Cayetano, please go ahead. Just one insight on the warrant and just to bolster my point kanina na bakit mas maganda na or bakit essential for me my local court, no? If you look at paragraph 12, before you look at it, can anyone in the room here tell me, I know the former president was accused of extrajudicial killing, of Yan. crimes against humanity. Pag sinabi yung torture, pwede kasing bago mo patayin, di ba? Pwedeng emotional torture, pwede mong gulpihin torture. So, included na yan. But does anyone here, can anyone tell me here that during his 6 years and before that, he was accused of ordering or himself raping people? Diba? I do remember malaking issue about his statements about a missionary who was raped and inexplain niya yon na frustrated, galit siya. But is anyone here accusing the former president of raping or ordering the rape? Parang wala naman, di ba? Okay, if you look at dahil walang, just for the record, Madam Chair, dahil wala naman nagtaas ng kamay or nagsabi, paragraph 12, the chamber notes that the prosecution alleges, let me say it again, the chamber notes that the prosecution alleges that some acts amounting to crimes against humanity of torture and rape under Article 7, subparagraphs 1 bayan F 71 G of the statute were committed as a widespread and systematic attack against the civilian population. Ulitin ko the chamber notes that the prosecution alleges. So the prosecution